Hi guys, hello, magandang gabi. Hello sa inyong lahat. This is welcome to my vlog once again. At ito po ang inyong Kuya Pads Win ETV. Kasalukuyan po akong naglalakad papunta sa trabaho. Today is November 5, kung hindi ako nagkakamali. November 5 nga ba? November 6. November 6 nga pala ngayon. Hindi tayo nakapag-vlog kahapon. November 5. Yan. So, yun. Commute tayo ngayon kasi kaninang umaga dumiretso tayo ng City Hall. Then, pagkagaling ng City Hall ng Quezon City ay nag-commute na tayo pa uwi. So iniwan na lang natin yung ating service sa barangay. Okay? So yun, samahan nyo akong mag-commute. Medyo matagal-tagal ko na itong hindi ginagawa. So yan, tawid tayo para makasakay ng jeep dito sa may tapat ng Pasuntumo Elementary School. Malubak. Welcome back. Tayo sa may Mira Elementary School. Dito natin hihintayin yung magpipick up sa atin mula sa barangay. News vlog tayo. Actually, headline natin over the weekend yung binaril na broadcaster dun sa may part ng may Mindanao, na pinasok siya sa loob ng kanyang bahay kung saan siya nagla-live. Ay binaril siya point blank. Actually, meron po tayong video nung pagkakabaril sa kanya mismo. Kaso nga lang, hindi natin pwedeng i-upload kasama nitong ating vlog kasi bawal. Masisita tayo ni Whitey. Tayo ng ating sundo at maraming lumalabas na mga estudyante. Tatawid tayo, dun tayo sa loob. Yun. After nung bukod dun sa incident na yon na pinaka headline natin itong nakaraang linggo, siyempre yung pagbisita ng Prime Minister ng Japan, no? Almost state visit po yun, kung saan nagsalita siya
sa harap ng ating Congress, sa batasan. Ayun yung isa sa highlights. Last week, si Prime Minister Kishida, kung hindi ako nagkakamali. At isa sa mga binanggit niya ay yung donation, yung acquisition natin sa Japan ng isang unit ng air long range surveillance system. Isa siyang radar kung saan dumating na yung una. Actually, dalawa yung ni-request natin or tatlo yata na fix at isang mobile radar. Okay, nakikita ko na yung sundo natin, guys. Tuloy na lang natin tong news vlog natin. Hey guys, tuloy natin yung vlog natin kanina. News vlog tayo Monday to day. Dito na po ako sa work. At actually, pagdating ko rito kanina, mayroon, naparesponde po kagad tayo. Isang accident wherein may naging pasyente tayo, dalawa. Okay, so news vlog tayo. Nabanggit ko na sa inyo last week yung regarding sa pagdating ni Prime Minister Kishida, yung pagdating ng radar system na in-order natin sa kanila. Government to government deal yun. Actually yung deal was done 2020 pa, so ngayon siya na-deliver. Then ang isa pa sa kalunos-lunos na nangyari sa Misamis Oriental yata, hindi na nagkakamali, ay Misamis Occidental, yung nangyari doon sa broadcaster na binabanggit ko kanina, na hindi natin pwedeng i-post yung mismong actual, although alam kong possible na nakita nyo na, no? Pero kasi baka tayo maban, no? Ni YT kasi masyado siyang point blank, talagang almost 1 foot lang yung pagitan ng baril dun sa mukha ng broadcaster. At the same time, hinaltakan pa siya ng kwintas niya. So, 2 putok yun. Okay? So, aside from that, mga nangyari na nakaraan, election period, holiday, yung undas, then, yun nga, yung pagdating ni Prime Minister. Tapos isa pa, sa mga pwede nating i-update sa inyo, yung Maharlika bill, no? Yung kanyang IRR, yung implementing rules and regulation niya, finalized na. So most probably on the go na talaga yon. Okay, yung Maharlika Fund. Ayon yan sa ating mahal na Pangulo. At last week din, in-announce ng ating mahal na Pangulo, after this undas, is yung pagkakatalaga doon sa isang business tycoon, no, na ang kanyang business ay regarding sa fishing company to, no, na maging Department of Agriculture Secretary. Ito si Secretary Laurel ang apelyido. Nakalimutan ko lang yung first name niya. So yun ang bagong talaga nating Department of Agriculture Secretary. Nakapag-take out na siya, yung mga marching orders na sa kanya ang ating presidente. So yun. Last week medyo konti, nagtaas ang gasolina. Pero ngayon, from doon sa mga nababasa ko sa online news, is bababa naman siya. May rollback bukas no Martes. Ang isa pang hindi maganda doon sa siguro, pero kasi okay din siya para mabawasan yung traffic, yung mga vehicle sa kalsada. Wala lang pong window hour doon sa ating number coding.
So, kung 1 and 2 pag Monday, from 7 to 7 p.m., 7 a.m. to 7 p.m., bawal po sa kalsada ang 1 and 2. Metro Manila lang naman po yun. Hindi tulad dati na 5 to 7, pag lagpas ng 7, pwede kang lumabas. Or, ayun, yung mga basta yung rush hour. Kaya yung iba, maaga sa opisina bago pag 7, sa opisina na sila. Or 7 to 10, I mean. Kasi ang window hour, yung bago mag 7, dapat nasa, yun na nag-uumpisa yung coding eh. Tapos hanggang 10 siya. Tapos magkakaroon ng window hour na 10 to 5. Pag 5, bago mag 5, dapat nakalabas ka na, nakapunta ka na doon sa pupuntahan mo. Dahil pagdating ng 5 to 7, hindi ka din naman pwedeng lumabas. Mahuhuli ka ng coding. Or 8, di ba? Pero ngayon, 7 a.m. to 7 p.m., bawal na talaga. Yan yung rules ng bagong labas ngayon ng MMDA. May dinagdag sila, i-confirm ko lang, no? Sa mga busway po natin ngayon, kasi meron pa rin naman mga busway like Commonwealth, yung iba pang mga major roads na may busway, unlike doon sa EDSA Carousel. Pero kasi meron silang nilagay doon na sa mga busway, ang allowed lang ay buses, siyempre, kasi kanila talaga yon. Then, ambulance, any marked vehicle, government marked vehicle. So, yun lang ang pwede sa mga busway. Hindi ko pa lang ma-clear out yung EDSA Carousel, pero kasi busway din yun. Baka pa lang. Alamin natin at ibabalita ko sa inyo sa susunod natin vlog. So, yun yung mga updates natin, kinalaborate na natin, news updates natin as news vlog natin ngayong Monday. So, see you tomorrow sa ating panibagong vlog sa araw ng bukas, no? At again, God bless, no? At stay safe, stay healthy, stay wealthy, at good luck sa mga endeavor ninyo sa kinabukasan. Maging peaceful ang magdamag natin lahat, no? Magkaroon kayo ng maayos na pagpapahinga, resting period, para sa araw ng bukas muling may lakas magagamit. Don't forget to pray before you sleep, no? Para pasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos na naging pag-iingat niya sa maghapon. At the same time, ingatan niya tayo sa pagtulog. At igising niya tayong taglay ang ating buhay at lakas. So, yun lang po. Salamat po ng marami. Stay tuned. Salamat sa support. Okay, magsasawa. And always pray to God. Have faith, trust, and hope sa magagawa ng ating Diyos sa ating buhay, especially sa mga kapatid ko sa iglesia. Ano man ang sitwasyon ng buhay, mamalagi po tayo sa ating kahalalan, sa ating pagka-iglesia ng Kristo. Salamat po ng maraming. Salamat sa suporta. Oops, may ano pala ako. Singit ko lang, no? Shout out sa lahat na sumusuporta. At thank you dahil yung channel natin, yung Kuya Pads Win ETV, ay umabot na sa 1 million views. Pag tinotal lahat ng views ng mga in-upload natin ng mga videos, 1 million na siya mahigit. So, salamat po, salamat sa panonood, salamat sa suporta. And God bless. God bless po sa inyong lahat. Again, don't forget to smile. Bye. See you next vlog. Enjoyed this video? Hit the like button and share with your friends. Also, subscribe to our channel for more videos like this. Thanks for watching.